May kota ang pag-ibig. Sa bawat 5 umiibig, isa lang ang magiging maligaya. Ang iba, iibig sa di sila iibig o iibig na hindi natututo o iibig sa wala o di iibig kailanman. Natawa si Sandra, ayaw maniwala. Tumingin ka sa palibot sa mga kaibigan mo o opisina, sabi ng writer. Ilan sa kanila ang tunay na masaya? Relative naman ang pagiging masaya, sabi ni Sandra. Excuse ng mga malulungkot, sabi ng writer. Saka nagpatuloy. Ang iba iibig sa maling panahon. Umibig noong 1980s, nakipagmarcha sa mga aktivista. Pero ang taong nakatakda para sa kanya ay nabuhay noong 1930s. Isang rebelde laban sa mga Amerikano. Matagal nang namatay. Kaya she keeps falling in love sa mga lalaking mas matatanda. Hinahanap sa kanila ang hindi mahanap na wala. Hindi mapagtagpo ang kahapon at ang kasalukuyan. Merong away ng away kapag magkasama, pero hindi naman makaya ang magkahiwalay. Merong nagmamahal lamang kapag nananakit. Merong relihiyon ng maharang o katayuan sa buhay o mga magulang. Merong sila mismo ang gumagawa ng harang. Merong umiibig na habang nagtatagal ay lalong nawawalan ng IQ. Merong pag-umibig ay napupundi ang 4 out of 5 senses. Touch na lang ang natitira. Merong ang tingin sa pag-ibig ay talent. Merong hindi makahambang dahil sa pag-ibig at meron naman nakakalipad. Merong ang tingin sa pag-ibig ay hapunang walang sausawan. Merong pag-umibig ay naaharap sa salamin. Sarili ang sinasamba. Merong ang tingin sa pag-ibig ay parusa. Pero merong isa sa iba, karangaman ng kulog, ng mga ganit, ng lindol, at ng teknolohiya. Mahahanap niya ang kanyang mahal. Siya lang ang magiging maligaya. Mula sa mga nagmamarcha ay may nahulog na isang cheap watch. Bumaksak sa lupa sa may bagha. Napatingin dito sa Eileen. Nakita niyang pumunta si Jordan at pinulit ito. Tsaka tumingin sa kanya. Huminto ang mundo at ang mga demonstrador. Nawalan ng tulog ang lahat. Sa mga bahay at mga bukid, kalsada at ilog, sa simbahan ng San Ildefonso, maging sa gubat kung saan kabilang sa mga trabahador ni Mayor Ignacio na nagpuputol na naglalakihang punong kahoy ay ang ama ni Eileen. Ang maririnig lang ay ang tibok ng puso ni Eileen. Kaya napatigil ang mga trabahador sa gubat. Napatingala ang mga demonstrador sa tulay at mga magsasaka sa bukid. Napalabas ng bahay ang mga inang hawak pa ang siyensel sa pagluluto. Kasama ng madrasa ni Eileen upang tinalain sa kalangitan ang regular at malakas na tibok ng kanino kayang puso yun? Lumapit si Jordan. Salamat sa tulong mo nung isang araw, sabi nito. Umitig lang si Eileen. Iniabot ni Jordan sa kanya ang cheap watch, tsaka sinabi nito, paglaki mo, pakakasalan kita. Parang binuhusan ng malaking timba ng tuwa ang buong katawan ni Eileen. Seryosong boses ni Jordan. Hindi nagbibiro. Malaki na ako, sagot ni Eileen, na halos di marinig ang boses habang isinusuot ng nanginginig na kamay ang cheap watch.
Natawa si Jordan. Paglaki mo, ulit ito. Pakakasalan kita. Narinig din yun ng mga trabahador sa gubat at ng mga magsasaka sa bukid at ng mga naglalakad sa kalsada at lahat sila ay nakatingala na ngayon. Hindi alam kung kanino yung patungkol. Narinig din yun ni Elena sa loob ng kwarto at ng madrasta ni Irene na maski walang leeg ay nakatingala sa labas ng bintana at nakasimangot dahil sa kanya ay walang nangako ng ganun. Pangako, sabi ni John. Lumipas sa mga taon. Pinuno ni Irene na mga alaala ang sarili upang makalimutan na nangyari. Pero habang dumarami ang laman ng kanyang isipan, ay lalo namang iisa lang ang nasa gitna ng mga ito. Na para bang mula noon, lahat ng pumasok na alaala ay nakafile sa kanyang utak in cross-reference to that single incident under the bridge. Luma at gawa sa bato, habang nagmamarcha ang mga estudyante at manggagawa, mga paa at pulang bandila, tumatama ang araw sa lupa. At ang pangako ni Jordan habang inaabot ang ship watch. Paglaki mo, pakakasalan kita. Kaya naghintay siya. Isang pangako, o biro lang ba yun? Ilang mga salita, pero naghintay siya.